Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Yun, Ingo. Akala ko actually yung opening natin, yung merong rap. Yung merong Masama rap. ang gising. Di pa tapos kumain. Oh my God. Bago matulog. Blah, 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 blah. Topak and tantrums. Topak and tantrums. Akala ko meron tayong rap. Kasi may kasama tayo ngayon eh. Oo nga pare. Natuwa ako dito dahil mutik na ako maiyak doon sa latest episode nila. Oo nga, ninukomenda mo pa sa akin. Tumawag ka pa kanini. Sabi mo, grabe, ganda ng episode nila. Ano ko pa lang yun. Bago ako tumawag sa'yo, Tristan, kinumpose ko muna yung sarili ko. Baka kasi maiyak ako habang kausap ko eh. Kaya ikaw talaga yung paminta ng mga chismisan. Kaya, introduce natin. Walang iba kundi si Kian Arlegui ng Topak and Tantrums. What's up, mga papa? Twice a week source of papaness. Kamusta? Okay naman. Ayos naman. Yung nga actually, Kian, naisip nga namin ni Ingo. Na-guess ka. Actually, hindi ko pa natapos yung episode. Pero maganda yung... Pero parang medyo na-gets ko yung gist eh. Kasi parang talagang galing sa puso yung rant mo dun sa tungkol sa magulang mo eh. Hindi ko pa natapos. So, pero yung bandang umpisa pa lang, nandun pa lang ako sa nag-uumpisa pa lang mag-escalate yung gigil mo sa lahat ng mga nangyari sa iyo. Pero bigyan mo na lang kami ng background. Ano ba yung... Kasi syempre, tayo napakinggan na natin. Kayo yung mga nakikinig dito sa Tatayhood, hanapin din niyo yan, yung episode, yung Topak and Tantrums, yung latest episode nila ngayon. Para ma-gets din ninyo yung pinaka-gist nito. Pero ito, para lang ma-summarize at saka kung bakit ko naisipan or bakit natin naisipan na i-guest si Kian. Kasi magpapasko na eh. E di mag-uuwian na ngayon yung mga OFW nating mga kaibigan, mga kapatid, mga magulang. Well, yung parents ko sana hindi umuwi kasi delikado. Anyway, so ang naisip ko dito, sino ba yung pwede natin makausap na may mga magulang na OFW? So, saktong-sakto, parang binigay ng langit sa atin ang episode ng Topak and Tantrum na, ayun nga, yun na yung binigay. Tas, nagulat ako na, ganito pala yung nangyayari behind the scenes. Na hindi pala lahat ng anak ng OFW living or sleeping on a bed of roses. So, ako pare yung dati naisip ko, yung pagka tatay mo kasi yung panahon ko, yung mga tatay ng mga may kaya, yung mga nasa Saudi yung tatay. Oo. Tapos lahat ng mga laruan, meron sila. Lagi ko naisip nun, sana yung mga magulang ko, nag-abroad na lang. Iwanan na lang kami. Pinapalo ako pag nandito eh. Sana wala na siya dito. Sinasabi sa nanay ko, lagi sinasabi sa akin ng nanay ko, alam mo, pinili namin na hindi na lang mag-abroad. Pwede naman kami mag-abroad. Pero binili namin na dito na lang kami kasama ninyo kasi gusto namin, maalagaan namin kayo. Tsaka makita namin yung ninyo, yung paglaki ninyo. Sabi nga namin magkakapatid, di bali na, umalis ka na lang. Kailangan natin ng pera. Totoo ito, no joke to na talagang seryoso, yun talagang sinasabi namin magkakapatid. Sobrang gago lang namin na parang dapat nag-abroad ka na lang talaga, ma. Sabi na. Pero kayo ba't Kian? Kasi, di ba, na-mention mo doon sa episode nyo na nagtrabaho naman sila sa Pilipinas, pero sadyang nung pagpapalaki kayo, lumalaki din yung gastos, especially siguro sa edukasyon. Or siguro, malakas ka lang siguro kumain. Ewan ko. Sa Star Cinema yung Star Cinema yung nanay. Star Cinema ba yun? Basta parang sa showbiz yung nanay ni Ricky. Star Records dun sa... Star Records. So, dapat sana rapper ka na ngayon.
Oo Hindi, nga actually, no. naging ka-office mate ni Mama si Glock 9 dati. Bago siya Oh, naging, rapper talaga, full-time. oh, Pero di yun, ba? ano ba? Ano kasi, yung parents ko kasi, mas priority talaga nila yung education. So, Hmm. parang ang kaya naman na dito sila, pero hindi kami lahat mapupunta ng private. Okay. Parang kunyari, ako lang yung private, yung mga kapatid ko public, gano'n. So, Hmm. ayaw nila ng gano'n, eh. Oo. Mataas yung pangarap nila sa aming tatlo. So, gano'n din yung sinabi ni Tristan na yung parang may talk din bago sila umalis na ano bang gusto nyo na dito lang kami ni mama at papa, ganyan, o doon kami sa abroad. Pero magandang school, gano'n. Eh, wala naman kaming masabi nun, pero kasi bata pa eh. Pero yun Hmm. ang talaga, naging decision nila. Parang gusto nila lahat kami sa magandang school. Kasi lalo na yung si mama may din siya dun eh. Dahil din siya, parang lumaking ulila ba. So wala rin siyang parent paglaki. May school siya na pangarap dati na hindi niya na-achieve. So sabi niya, yung mga anak ko, kailangan kahit saan nila gusto, kaya kong i-enroll, ganun. Pero Kian, sorry, para Sige, lang go. ma-paint lang yung picture. Kasi ang nasabi mo doon sa recording, around high school ba or college nung umalis yung parents Hmm, mo? High school o hmm. college? High school. Yung High high school, school. si mama pa lang. Okay, tapos yung Tapos college, nung pati tatay niyo. college, yun, dalawa na sila, oo. So, ilang taon na yung mga kapatid mo nun? So, ikaw siguro nasa 17 ka nun, college. -3 mo lang. So, yung isa 17, 14, 14, nasa tapos 11. yung isa 11, oo. Okay, ayos. Guys, yan yung kagandahan sa family planning. Oo, family planning. Calendar Oh, method yan. Tristan, sorry. Hindi, actually, yun din yung tatanong ko, ilang taon ba kayo nung umalis yung magulang nyo? Kasi, kunwari, paano kung sinabi nga ninyo, hindi, tingin mo, hindi sila tutuloy? Feeling ko tutuloy pa rin sila eh. Hindi, ang kasi nun, kung if ever na dito sila, tapos yun nga, hirap na talaga sa kaya naman, pero public kami. Or Mm. worse, probinsya kami, ganun. Tapos doon kami Mm. mag-aaral kasi mas mura doon eh. Oo. So Sa mga yun lang city, yung mga ganun. yun yung mga option, oo. Sa kami, sa Claveria, ganun. Ano yun? Sa Ilocos, may malapit sa Ah, Cagayan, Ilocos Cagayan Sur. Valley. Oo. Okay. So, grabe, layo nun Pero, Layo. kasi, ito Tristan, ito yung kaganda. Dito ako natutuwa kay Kian doon sa kwento niya. Kasi binigyan siya ng kaban ng bayan ng kanyang magulang nung college. College siya. Isipin mo kung, kunyari, kung i-relate ko yung sarili ko kay Kian nung time na yun, malamang kung ano-ano pinagbibili ko nun. Kumbaga may kickback ako sa bawat hinihingi ng mga kapatid ko. Kunyari, ako yung panganay. So, ikaw Kian, paano mo hindi, yung self-control mo, ano yung nasa isip mo nun na talagang pagdating sa pag-aaral, pagdating sa pera na pinapadala ng parents mo, ano yung, ayun, paano mo na-control yung sarili Hmm. mo? Or talagang sadyang mabait ka talaga at masama akong anak? Paano ba? Ganun. Hindi, nung yun nga, nung yung binigay na sa akin yung funds, kasi yan eh, Hmm. parang nag-start sila na yung mga bills, yun muna yung binibigay sa akin. So, bills lang muna, yung Oo. padala, kumbaga. Oo. So, ayun, doon, parang trinay na ako nung bata na pag kung ano yung pinadala, kunyari, sabihin natin, 50,000, 80,000, ganyan. Hmm. May na yan, may listahan na. Tapos, parang yun na yung checklist ko na, okay, itong bills na to, yung sa utility sa bahay, ganyan. Dadaan ko sa yan, SM yan, tapos bayad center, ganun. Tapos yung mga ibang bayarin, kunyari, school bus, yan, may sobre, so iaabot ko na lang.
So, doon ako nag-start. Tapos, nagkakamali din ako noon kasi dati, yung mga project sa school, hindi ko alam kung saan kukunin. Parang nahiya ako magsabi na "Uy Mac, may kailangan akong project." Kunyari bibili ng mga kartolina, ganyan. Hindi ko alam kung saan kukunin. Doon ako nagkakamali minsan kasi ko na doon sa budget. Tapos sasabihin ko na lang na kunyari nabili ko na. Tapos may iba akong bills na hindi nabili kasi kinuha ko pang project, ganun. Tapos doon, ikaw yung nasa-short. Oo. So, ang sabi naman sa akin noon na, pag ganyan, sabihin mo lang agad para ma-prepare natin. Kasi meron naman tayong may pera naman. Pero hindi pwede kasi yung padala ng padala kasi may bayad din yun eh. Oo. So, nasanay ako na parang high school pa lang. Mga minsan 6 digits na yung nahahawakan kong pera. Kasi nga, ang laki nung lahat ng mga bayarin. So, alam ko na din kung magkano yung mga yung mga binabayaran. So, parang bata pa lang, okay na. So, nung college, yun na, parang okay, promoted ka na, bibigyan ka na namin ng credit card, ganyan. Para yun, pag may emergency, kasi malaki na parang matanda na ako nun So, pag may mga emergency, kunyari, hindi nakapagpadala for some reason, hindi kami magutom, kaya ko mag-grocery, o kaya may ma-hospital sa amin, may kailangan i-confine, may credit card na pang salo muna. So, ito si Tristan, ikaw din yung sort of tumayo as pseudo magulang or pseudo panganay? Hindi naman, parang sa akin kasi, parang ako lang yung parang panganay, quote unquote. Kasi yung magulang ko rin nung high school naman ako. So, syempre nga, alam ko na, nakukwento ko lagi dito na wala kaming pera. Na as in, mahirap talaga kami. Ang din is, yung nanay ko, para makatipid ng pamasahe. Kumbaga, parang nga rin pala siyang OFW. Ginagawa niya, yung work niya kasi nakatira kami sa QC. Yung work niya nasa Manila. So, yung dun sa work niya, dun siya nakikitulog dun sa pinsan na lang niya or sa kapatid niya para malapit. tipid sa pamasahe. Tas malapit. Tas yung tatay ko naman, taxi driver. So, nangyayari, yung tatay ko, ang biyahe niya 24 hours yung shift. Tas every other day. So, parang buong araw wala siya. Uuwi siya para lang matulog. Okay. Tapos ako, binibigyan lang din ako ng budget. Pero maliit lang yung budget. Siyempre, wala namang yun lang yung Hindi pangulam 6 namin digits araw-araw. katulad kay Kian. 6 digits. Baka 2 digits lang yung binibigay sa akin dati. At most na yung mga 3 digits. So, ako yung taga-pamalengke. Ako rin yung naglalaba sa bahay. Wala naman kayong washing machine. Ako yung naglalaba. Ang ginagawa ko lang nun dati, pero nakakakupit pa ako nun kasi ginagawa ko ito nga reklamo ng ng mga kapatid ko sa akin. Yung si Tristan yung nagma-manage nung mga pagkain natin sa bahay, araw-araw ulam natin corned beef o kaya yung mga lumpiang puro balat. Kasi yun May yung kickback mura. ka sa pagkain. Kasi yun yung mura So, tapos nangyari, kami magkakapatid, kanya-kanya kaming diskarte kung saan kami makikikain. Parang ganun yung style. Kasi minsan nga hindi lang talaga enough Ako, may girlfriend ako. Makikikain ako sa bahay ng girlfriend. So, lagi ako nun sa bahay ng girlfriend ko rin nun dati. Nag-uuwi pa akong ulam or dinadalan ako ng pagkain sa bahay. Si mga kapatid ko nasa barkada. Doon din nakikikain. So, parang ganun. So, parang in a way, medyo naiwan din kami na kami lang. Pero hindi kagaya nung rate ni Kian. So, ganun din ba ginagawa mo, Kian? Kuyari para makatipid ka sa pagkain at makakickback ka, makikikain ka sa girlfriend? Hindi naman. Ano ko dati parang, syempre yung bisyo lang nung bata dati, home shop. So, minsan, pag kunyari may kailangan akong bilhin, hindi ako nagko-home shop, ganun. Para may budget ako. Pero pagka walang-wala na, usually ang kickback ko dati sa pag enrollment. Kasi bibili ng mga libro, ganyan. So, ang ginagawa ko, sinasabi ko kay mama, sobrahan mo kasi
baka mamaya may mga kulang, ganun. Oo. Na kailangan hanapin sa ibang bookstore, ganyan. So, may sobra. Yung sobra, sa akin na yun. Yan din yung yung Yun na bala yung ko ko. na kukupit ako sa sa tuition. Ang gagawin ko magiging scholar ako or dean's lister para 50% off yung aking tuition. Wala bobo ako So, hindi ako umabot sa dean's lister. Pero anyway, kasi eto si Tristan, siya yung tumayong panganay, tsaka pseudo magulang. Ikaw, Kian, nung college, ikaw din tumayo na pseudo magulang, tsaka siyempre panganay ka din. Paano yung pagdidisiplina sa mga kapatid? Ikaw ba, Tristan? Didisiplina mo ba yung mga kapatid mo? Ito actually, ito yung gusto ko balang sabihin bago magsalita si Kian. Ako kasi, lumaki tuloy, yun yung parang hindi naging maganda sa childhood ko namin ng magkakapatid Parang nagmukha akong kontrabida dun sa dalawang kapatid ko na bunso. Kasi ako yung nagdidisiplina Ako yung nagsasabi na, huwag niyong gawin yan. Huwag kayong lumabas. Ako yung nagre-report sa magulang ko So, nangyari, sila, yung dalawang kapatid ko, meron silang same group of friends. Iisa yung group of friends nila. Tas mula nung bata sila hanggang ngayon magkakabarkada sila. Ako, hindi ako nagkaroon ng mga barkada na yung kasama mong tumambay. Kasi mas busy ako na nasa bahay na nag-aasikaso nung kung ano yung mga paglilinis. Kumbaga, mas maaga ako nagkaroon ng responsibility. So, hindi ko ako nagkaroon ng chance na, siguro at most, yun nga, meron lang akong girlfriend. Yun na. Pero yung mga barkada na yung, alam mo yung mga tipong tatambay kayo, gawa kayo ng kalokohan. Hindi, takot na takot akong gumawa ng kalokohan nun kasi alam ko nun sa sarili ko na parang if I mess up, ano na to, wala na to lahat. Parang ganun. May ganun akong fear lagi. Yun. Pareho tayo. Pero sa akin naman, pagdating sa disiplina, ganun din. Na parang ako yung taga-sumbong, ganyan. Kaso, ang naging difference sa amin, parang yung parents ko, ayaw na nilang kinakastigo yung mga kapatid ko. Unlike nung sa time ko. Kasi dati nung sa akin, pinapalo-palo pa So parang ako nung kami na lang, parang sa akin, parang bakit pagsasabihan lang, dapat inaano din yan, gina-grounded or binubugbog. Pero sila, hindi naman binubugbog. Pero minsan na ko din sila yung, kasi puro lalaki kami. So may time na nagsasakitan kami. Kaso kasi pag ganun yung nangyari, na naman sila mama, nagpapanik naman sa abroad. Kasi nga, nangyari dun sa bahay, nagkakagulo, ganyan. So okay, sige, hindi ko na hindi natuto na ako na wag na silang yung papaluin. Kasi parang wala ring nangyayari. So parang sige, pagsasabihan na lang. Ang problema naman, hindi ko alam kung naging medyo na-spoil ba sila. Kasi hindi na hindi na intense yung yung disiplina kagaya nung sa akin. Tsaka parang nung kasi, nung time na yun, parang nabibigay na yung mga luho sa kanila unti-unti. So parang medyo nagseselos din ako. Na tapos pag hindi nakikinig kila mama, sabihin ko, kayo kasi ayaw nyong ayaw nyong i-ground or parang gusto niyo pinagsasabihan lang. So ayun, ganun lang ginagawa nila. Makikinig lang saglit tapos mamaya uulitin ulit. So yan. Mga ganun lang. Medyo ako dyan sa sinasabi mo na yan, Kian Parang nagigets ko rin yan Kasi di ba nga 4 kami magkakapatid. Pero yung panganay nga namin, naging addict. Tas nakulong siya. So, lagi kong sinasabi nun sa nanay ko, dapat yan, pinaparehab na ninyo, ganito. Pero syempre, lagi sinasabi, naku, hindi ko kayang makita yung anak ko na dinadampot, ganito, bla bla. Hanggang lumala. Hanggang nga, nakulong na siya. So, ngayon, wala na nagawa. So, yun. I mean, so, nadampot din yung... Nadampot siya, Dinampot din siya eventually. Tapos nakulong din siya. Tapos hanggang ngayon, nakakulong pa rin siya. So, ang lagi kong sinasabi dapat
tayo na yung gumawa ng paraan na pinarehab yan, pinaganto yan. Ayaw. Na nagigets ko rin naman, siyempre, lalo na nung naging magulang ako, medyo hindi mo kayang makita na nangyayari yun sa anak mo eh. Minsan, parang hindi mo na lang, ano ba yun? Yung parang hindi mo na lang pinapansin or parang nagpapatay mali sa Kinukonsente mo na lang. kukonsintihin mo na lang or parang gagawin mo na lang is dead man na lang. Okay, magbabago din yan. Ma-realize din yan. Hanggang umabot sa point na huli na. Na ako ngayon as a magulang medyo mahirap din eh. Kung meron akong gagong anak. Nai-stress ako. Pag nakikita ko medyo parang may hint of kagaguhan na ko lumalabas yung fear ko na baka matulad to sa kapatid ko So, mas nagiging harsh ako. So, alam mo, napaka-interesting tong topic na to for me kasi bunso ako eh. So, hindi ko na feel yung ganyang need para makipag-interact sa mga kapatid na kailangan silang idisiplina. Kasi dahil bunso ako. Sa inyo, hierarchical kayo eh. Pag nagsasalita yung mga matatanda, bawal magsalita yung mga bata eh. Bawal. Tsaka ganun din sa mga kapatid sa probinsya. Na hindi mo po pwedeng disiplinahin yung mas nakatanda sa'yo during that time so kaya dito, so may nakwento si Tristan na may tampo. Tapos si Kian may nakwento din sa kanyang sa kanyang episode na tampuhan. So ngayon ba is si Tristan kasi si Kian mamaya na si Kian. Ikaw ba, Tristan? May ko pa rin ba? May resentment ka pa rin ba sa parents mo dahil nga medyo special yung special yung pakikitungo or yung treatment nila sa panganay nyo eh? Well, hindi naman, ako wala akong resentment. Ang resentment ko dun sa panganay namin. Kasi ako gets ko na naman yun eh. Alam ko naman na tinatry siyang intindihin ng magulang ko eh. Pero yun nga, yung panganay kasi namin is medyo talagang wala siyang remorse sa lahat ng ginagawa niya. And actually hanggang ngayon, alam ko naman yung tatay ko, ang pinakamahal niya sa aming magkakapatid, yung panganay namin. Siya talaga yung pinaka-favorite niya. So parang para sa akin, ang resentment ko is yung dun sa kapatid ko kasi sinayang niya yung lahat ng binigay ng magulang namin sa kanya. Kasi siya yung nakaramdam lahat ng glory days ng tatay ko eh. Nung may kantin pa kami sa Wakwak, nung may pera pa kami, siya yung nakaramdam ng lahat eh. Pero nasayang hanggang umabot na sa amin. Kami, yung mga naabutan na lang namin, yung mga tira-tira na lang eh. Yung umabot sa point na kailangan mo magtrabaho para meron kang baon, ganyan. Na kasi ikaw meron kang thinking na, well ako sa akin, speaking for myself, meron akong mentality na kailangan kong maging responsable dahil gusto kong ayokong maging pabigat. Laging ganun yung thinking ko. Actually hanggang ngayon, yun yung greatest fear ko eh, yung maging pabigat. So, na-ingrain na sa akin yun. Na lalo na nakikita ko yung mga sakripisyo na ng nanay ko, ng tatay ko. So, nagkaroon ako ng ganung mentality na pabigat. Pero wala akong resentment sa magulang ko. Dapat yata lahat ng tao may ganyan ding mentality para lahat sila yung naka-Tesla na ngayon. So anyway, sa'yo, ikaw Kian, ito kasi sinabi mo din sa episode na to. So siguro hindi ka tulad doon sa question kay Tristan na kung may resentment. Pero sa'yo, dahil nga ikaw yung nag-manage sa mga kapatid mo eh. Ikaw yung nag-manage din sa budget. Meron bang ikaw yung nag-manage sa budget, tas sa mga kapatid mo, tapos ikaw din yung nag-discipline. So, sa sa dynamics nyo bang, sa dynamics nyo na magulang, dun sa relationship nyo ba, doon sa magulang mo, ay naisip mo ba na, tangina, iwanan ko na lang to.
Pagtanan na lang kami ni Jay. Ano na lang. Ngayon pa Kasi niya parang naisip yan. pagod na ako eh. Okay na siguro yung ilang years na na gito ginagawa ko. So naisip mo na ba yun or sumagi na ba sa isip mo during those times na wala yung mga magulang mo? May isip mo yan eh. Pero nung na siguro ang pinaka-test talaga sa amin nito pandemic. Kasi nung nagka-pandemic nga, parang lahat nagpanic eh. So, ang nangyari sa amin nun, parang ako, walang ano-ano. Kahit hindi pa sinasabi nila mama na baka di sila makapagpadala or something. Ako na muna yung nag-shoulder talaga sa sa bahay. Na ang nun, lahat ng pera ko palabas kasi college yung dalawa eh. Tapos i-introduce yung study at home. Ang computer namin nun isa lang. Hiraman kami lang dati. So ginawa ko, binilan ko ng PC yung dalawa. Wow, sarap naman Kuya Ian. Kasi ako din. magtatrabaho ako. Tapos syempre hindi naman pwedeng gagamitin nung isa, mag-aaral siya. Paano pag pareho pa silang schedule? So tig-isa talaga yan. Tapos yung yung syempre yung pagkain namin. Anong kakainin namin magulo nung pandemic eh. Parang noon, yun nga nung ganyan, parang naisip ko rin, na-realize ko na parang minsan may ganun kang thoughts na na parang ang laki sana nung naipon ko kung hindi ako nagbigay sa kasi parang kapatid ko lang namin dito. Kapatid ko lang. Di ba yung iba kasi ganun parang kapatid ko lang naman yung mga yan eh. Mga hayop. Pero nung grabe si Tristan. Pero yun nga, nung ganung time na parang parang hindi eh. Mas pinili ko pa rin na parang yun. Kailangan mabuhay tong pamilya namin. Kailangan mabuhay tong dalawang ugok ko. Pero alam mo po yan kasi lalo na sa mga kapatid, nararamdaman ko rin yung sinasabi ni Kian lalo na nung nag-asawa na ako, yung una kong asawa. Kahit na nararamdaman kong naiinis siya na nagbibigay ako ng baon sa mga kapatid ko. Kasi nag-aaral pa yung kapatid ko so ako nagbibigay ng baon doon sa isa kong kapatid. Weekly yun. Kahit na alam kong naiinis siya, tinitiis ko yung away namin. Na naisip ko wala na akong pakialam. Kailangan kong bigay ito sa kapatid ko. Na kahit naisip ko, bugok talaga to, hindi pa nag-aaral ng mabuti. Nag-aaral pa rin hanggang ngayong hayop na to. Pero hindi mo siya natitiis eh. Meron kang ganun sa puso mo na hindi mo siya kayang talikuran basta-basta. Dahil ikaw nga yung kuya. So, parang ganun. Eto pala, may iba ako Aalis ako doon sa kapatid na usapan. Hindi ba mahirap, Kian? Kasi, yun nga, siyempre, given naman na meron ng mga video call, FaceTime, and all that, di ba mahirap na parang mag-build ng relationship sa parents mo? Na through to video. Alam mo tayo, okay lang kasi tayo nakakapag-build tayo ng relationship through online. Nasa Discord tayo, nakatambay tayo. Pero iba kasi sa magulang Parang, pa, kamusta? Okay naman. Tapos, dead air na kayo. So, ganun ba? Parang hindi ko alam May may adjustment period din. Nag-start kasi yung ganyan namin na-try ko yung time na wala pa yung mga video call. Yung payphone talaga. So, nung college ako, kailangan Sabado, may pasok ako. Kailangan uuwi ako agad kasi alam ko tatawag si mama. So, pagka hindi ako nakauwi agad, hindi kami makapag-usap. Wala kaming plano for the week. Pero ano yung mga pinag-uusapan ninyo? Ayun, syempre, parang manager, status report. Kamusta na yung mga kapatid mo? Anong sa bahay? Pero yung wala kayong ayos pa, ganyan. Tapos syempre, wala kayong mga kamustahan din. Wala kayong kwentuhan mga about your day, about their day, na dito nga pala sa Spain, ang daming Spanish, mga ganon.
Hindi, ano paano ba? Siguro ang mahirap, pareho Naman, kami nung pareho nakabuntis kami ako. nung parents namin na na yung nagkikimkim ng kunyari problema. Kasi So may wala. time na nung bago sila dun sa Spain, ang kinukuwento lang nila sa amin yung mga magagandang nangyari dun. Tapos kahit yung Facebook nila, yung parang ang dami nilang napupuntahan, ganyan. Tapos ang tagal din kasi bago nakauwi ni mama Tapos nung nakakauwi-uwi na siya, parang alam mo yun, pag kunyari kami lang dalawa sa bahay na iwan, dun niya kinikwento na yung mga chismis na, ay, ito may ganito yung ginawa sa amin, ganyan, ganyan. Parang ako, ha? Mm. Ganun pala sila. Yung parang, parang doon kami pareho kami sa ganun Tapos kunyari ako, may nangyari din na parang kabad tripan sa akin nung Di ko rin kinikwento sa kanila kasi alam kong naman sila mag-aalala. So parang yun yung yung relationship namin dahil long distance. Puro pag sa video calls, parang yung lang, update, Wholesome. ganyan. Oo. Pero pag kayong nagkikita kami, minsan doon na yung yung mga kwento na na yung iba malungkot, yung iba Pero Kian, alam mo, ako nagigets ko yung magulang mo kasi nakakainis naman kunyari magkukwentuhan kayo, kukwento nila yung mga malulungkot na minsan na lang kayo mag-usap. Baka yun yung nila. Baka, kasi minsan ako naiirita ako pagka yung kakamustahin ako tapos magkukwento ng sad story. Tapos sabay uutang. Oh. Minsan medyo ako parang okay. Minsan na nga lang tayo mag-usap, pag-uusapan pa natin yung mga malulungkot. Kwentuhan mo ako yung mga chismis na lang or yung mga yan yung yung mga ganun. yan yung nangyari din sa amin yan. Nasabihan ko si mama yan kasi ang naman, ang tampo ko sa kanila dati. Minsan na nga lang tayo mag-uusap. Ako pa yung pinapagalitan nyo. Tapos ang sabi ko sa kanila, hindi naman ako dapat pagalitan yung kapatid ko, pero sa akin naglalabas ng sama ng loob. Kasi nga ayaw nilang pagalitan yung mga maliliit. So sabi Alam mo, ko, mali ko rin yan. sabihin niyo sa kanila kasi sabi ko pinagsasabihan ko naman talaga. Kung ayaw makinig sa akin, dapat kayo na kasi kayong parents Pero ayun. Nangyayari rin sa akin. Nagets din naman nila. Nangyayari rin sa akin yun ngayon sa mga anak ko. Ang mas napapagalitan ko yung panganay. Pag pinapagalitan niya pag masyado niya pinapagalitan yung maliit. Kasi feeling ko yung panganay ko, feeling responsible siya sa actions ng kapatid niya So pag may nakikita siyang mali, kino-call out niya. Na parang ako, minsan, sa pag-call out niya, nagkukos lang ng drama. Nag-aaway lang sila. Ang point ko lang, wag na kayo mag-away. Sinasabi ko sa kanya, let me handle it. You're not the dad. Hindi mo kailangan kausapin ng ganyan yung kapatid mo. So siya, medyo na sama-sama yung loob niya na parang, ba't ako pinapagalitan ninyo gusto ko lang namang itama yung ginagawa niya kasi nga mali. Tas hindi niyo naman siya masyadong pinapagalitan kasi nagpapakit lang siya sa inyo. Parang ganun. So, parang nagigets ko dun yung parang na-realize ko rin nga na ako rin, mali rin ako dun Dapat din ako mismo yung nagdidisiplina dun sa anak ko na maliit. Huwag kong ipataw yung responsibilidad sa panganay ko. Or huwag ko siyang gawing accountable sa actions ng maliit niyang kapatid, ng nakababata niyang kapatid. Pero hindi ba parang sort of parang right hand ng parents ang panganay in terms of everything na family related. Kasi for example, si Kian, sa family na lang namin. Pero sa family namin, may namatay na kamag-anak. Again, pagdating sa hierarchy, yung panganay sa family, siya yung magiging representative ng parents mo kung wala sila dito. So, ini-imagine ko sa iyo, Kian or Tristan, sort of merong
same dynamics din na hindi ba yung panganay mo dapat sort of yun din yung way para matuto siya disiplina na mas nakakababata or kung ano man. So, hindi ko alam eh. Ganun din. Siguro tama, oo. Hindi ko na alam kung ano yung tama, Ingo eh. Nahirapan din ako magpalaki ng mga anak eh. Kasi ako... Hindi, totoo. Sa totoo lang, hindi ko alam yung sagot. Kasi, yun nga eh, ako kasi minsan, pag pinagsasabihan ng panganay ko yung bunso ko, sabi ko, wag mo nang pansinin kasi lagi sinasabi, don't sweat the small stuff. Nobody died. Hindi mo kailangang magalit ng sobra. Kasi nai-stress ka lang. Ako ang concern ko, nai-stress lang siya eh. Yun ang concern ko. Na parang, wag mo pansinin. Kung kunyari nakita mo, namamakyo siya. Bayaan mo. Siya yung namamakyo eh. Bayaan mo na lang kasi pinapakyo rin siya eh. Parang ganun. Ikaw pala eh. So, sabi ko, basta, wag mo na lang pansinin. Basta sabi ko, mind your own business na lang and let me handle it. Yun naman yung sa akin. Doon lang ako nagagalit. Pero parang iba yata yung kay Kian eh. Parang ang sa akin, ikaw yung accountable. Oo, parang ganun. Na parang naglalabas ng sama ng loob sa akin. Na ganyan, naghihirap daw sila doon. Tapos parang hindi nag-aaral yung isa. Sabi ko, bakit sa akin mo sinasabi? Hindi naman ako yung nagbubulakbol eh. Parang parang sa akin naglilitanya. Yun yung yun yung tampo ko dati. Sasagutin ni Kian, nakita ko nga sa Facebook, pa-travel kayo. Tapos sabihin mo, hirap na hirap kayo. Yan ba yung hirap na, hirap na hirap kayo mag-travel? Pagbuhat ng maleta? Ay, pero pala, tawag dito, share ko lang din. Ang isang advice naman sa akin nung parents ko, kasi nga ganun, di ba, parang, ang ko sa kanila, nahirapan akong i-disiplina yung dalawa kasi parang di naikinig, ganyan, or bawal paluin, ganyan. So, ang advice sa akin nung parents ko, na lang, lead by example ka na lang. Na kung ano yung ayaw mong gawin, wag mong gagawin. Tapos, hayaan mong mapansin nila. Tapos, pag napansin nila, hindi na parang kusang matututo. So, parang, hindi nag-work sa akin. ganun din yung nangyari sa amin. Na parang, kunyari, ako naman yung wala. Yung dalawa lang sila. Yung sumunod sa akin, ganun yung yung usap din dun sa bunso. So parang, okay din pala. Parang kung ano yung nakikita naman nila na okay sa'yo, na din nila, na kukuha din nila. Hindi nag-work sa akin. Hindi nag-work sa akin yun yung lead by example. Kasi nag-try talaga ako mag-lead ng good example. Yung nag-aaral ako. Okay, akala ko sa mga anak mo eh. Hindi, sa mga kapatid ko. Nag-aaral ako, hindi ako nagbubulakbol. Talagang nung nag-aaral ako, tinapos ko talaga siya 4 years. Tapos, yung pinapakita ko na responsable ko, hindi ako bumabarkada. Ang naging tingin nila sa akin, ito lang yung parang point of view ko. Ang naging tingin sa akin ng mga kapatid ko, point of view ko to nung bata pa ako, na ang naging tingin nila sa akin is parang medyo loser, na walang alam sa mundo. Dahil hindi ako street smart. Kasi puro ako aral, tapos nagtatrabaho ko. Ang Mr. ginagawa ko lang... IT loser. Na yung hindi ako street smart, yun ang naging parang tingin ko. Yun ang parang naramdaman ko na tingin sa akin ng mga kapatid ko nung growing up. Kasi nga, hindi nila ako sinasama at all eh. Nagsusumbong ako sa nanay ko, umiyak pa ako sa nanay ko, na parang ba't hindi nila ako gustong kasama? Na parang ang tingin nila sa akin lagi, kontrabida, loser, parang nakakahiyang kasama, parang ganon. Yun yung pakiramdam ko sa, kasi nga ako yung nagdidisiplina eh. Pero nung matatanda na kami, kinukwento sa akin ng mga asawa nila, nako, alam mo ba, pinagmamalaki ka ng kapatid mo, ikaw yung ganto-ganto. So ako, ngayon ko lang nare-realize na, iba pala yung tingin nila sa akin. Hindi pala yung kung ano yung nararamdaman ko before. Oo. So, iyon. Tapos ngayon, medyo nung tumanda kami, mas naging okay yung relationship namin ng mga kapatid ko eh. Yung mga tipong, pag nag-uusap kami, nag-I love you-han kami, para kami mga bakla.
I love you, Ay, mga kapatid. ayak. I miss you, mga kapatid. Tumanda Pero na kami. pero yung testament talaga diyan na strong yung bond nyo, yung mapag-drive mo yung kapatid mo from north to south, balikan. Yung ginawa mo Kailan kay yan? Cha, Ay, oo. Papunta sa DNA dermatology. De, tsaka Grabe. isang testament din kasi, yung isa pang napansin ko din, yung panganay ko, sinasabi sa akin na umiiyak yung panganay ko na parang nakikipagkwentuhan ako kay Rocco pero hindi niya ako pinapansin. Ang gusto ko lang naman magkaroon kami ng good relationship as brothers. Sabi ko, bakit? But saan mo naisip yan? Good relationship naman. Kaya hindi. Gusto ko kasi makita gusto ko kasi na meron kaming good relationship like you and Daddy Pacha and Daddy Peter. You have such a good relationship with each other. Gusto ko ganun kami ni Rocco. Pero si Rocco, he's not like that. Ganyan-ganyan. So ako naisip ko, kaya mo nakakupal yung kapatid mo eh. Paglaki niya, realize din niya. So, yun yung ano ko lang, yun yung na gusto ko lang i-share. Ito, dahil feeling ko pa-wrap up na tayo. Oo. Ito siguro mga last question, Kian. Kasi, again, going back dun sa episode nyo na Topak and Tantrums, ini-imagine ko kasi, na so, na-mention mo doon, December, may possibility na yung dalawang mong parents Na makakauwi. So, ini-imagine ko tuloy ngayon, paano if nag-retire na yung yung dalawang mong parents and mag-settle na sila let's say sa Pilipinas, maninibago ba, sa tingin mo ba maninibago kayo? Or ngayon ba, every time na umuwi sila, naninibago kayo na parang, ang magulang, ang asukal de mama, tsaka asukal de papa natin ay umuwi na. Kasi, yun nga, mahirap nga magkaroon ng relationship pag LDR, especially siguro kapag parents, medyo may weird sensation lang na parang naging strangers sila dahil naging matagal kayong hindi magkasama. So, may ganun ba kayong feeling pag every time bibisita sila? Nung bata, oo. Kasi parang tagal nila nawala tapos biglang babalik. Medyo weird talaga. Pero dahil nga parang naging regular na rin yung uwi. Parang naging na din naging somehow routine. So okay naman siya. Ang lang, ano ba sigurong mako-comment ko sa ganyan? Ang ayoko lang kapag umuwi sila, laging nanghihingi ng apo. Madali lang yun. Iyan. Tapos minsan, kunyari, tawag dito, gusto ko naman silang i-treat. Ganyan, kunwari. Minsan, may inis ako kasi, ipaplano ko yan. Parang, okay, 1 week, punta tayo sa ganito, ganyan. Tapos, oo sila. Tapos, parang palapit yung date. Umuurong sila kasi, nahiya kami, magastos, ganyan, dito na lang tayo sa bahay. Na doon ako naiinis kasi parang, ano ba yan, ako na nga yung manlilibre. Kayo pa yung Tiyatamad lang mga yan. Tatamad lang pero yan. Kasi, bigay mo lang sa amin yung pera. Handa natin sa bahay para may tira. O kaya sabihin nila, bigyan mo na sa amin pera. Gagastusin namin sa Espanya. Pero ito pa, isa pang sasabihin ko rin, Kian. Paano yun? Isa pang tanong ko pala. Siyempre yan, umuwi sila, nag-retire sila. Hindi ba parang masisira yung dynamics ninyong magkakapatid? Kasi sa ngayon, ikaw yung hari dyan sa bahay ninyo eh. Ito na yung palakad ko. Ito yung management style ko. And then, uuwi kayo galing sa pagbabakasyon ninyo, tapos kayo bigla yung hari. Hindi pwede yan. May ganun ka bang na kasi yun lang eh. Iba na yung dynamics nyo, iba na yung galawan nyo. Alam na ninyo yung kung paano wala sila. Tapos dadating sila sa picture. Tapos sabihin, hindi, ako yung dapat masunod. Ako yung nanay, ako yung tatay. Hindi, paano ba?
Nung ano kasi, nung bata pa yung dalawa, ganun yun nga, yung dynamics parang ako ay nagiging head of the family. Pero nung ano kasi, nung parang yan nga, yan nakakapagtapos na sila. Unti-unti ano din eh, parang pinapasa ko din yung ibang trabaho sa kanila eh, para lahat kami marunong. So may time din na ano, na sige, hawakan mo yung pan-tuition mo, ikaw magbayad, i-try mo. O ikaw na yung mag-grocery ngayon. So unti-unti ko ring dinedelegate sa kanila. Galing. So ngayon, tumatakbo na yung bahay namin kahit wala ako. Marunong na sila mag-grocery mag-isa, magluto. Ganyan. Pagka may problema, alam na nila yung gagawin. So kung uwi naman sila mama, ang mangyayari lang nun, parang ang lambing kasi namin kayo naman magluto ma. Ganyan. Tas kami lang mag-uugas. Yung mga ganun. Na, kasi for the longest time, wala kaming ganun eh. So parang yun na lang yung namin, lambing namin. Tas ang sa kanila, yung ipapasyal namin, o saan nyo ba gusto pumunta dito na bago, na hindi nyo pa napunta. So, laging ganun. Ganun na lang yung dynamic. Tapos kung magre-retire sila, hindi, ngayon kasi busy na kaming tatlo eh. May mga trabaho na. So parang siguro sila naman ang maninibago more than kami. Kasi kami, tanggap na namin na may kanya-kanya na kaming ginagawa eh. Habang lumalaki, kaming tatlong magkakapatid eh. Sila naman ngayon yung maninibago kasi ngayong nandito na sila sa Pinas, di naman nila kami mahagilap kasi nga may trabaho. Parang may ang sakit ibang nun business, no? may ibang lakad. Oo. So yun yung yun yung nangyayari pagka OFW yung parents talaga. Mahirap Parang din. dilemma ko rin yan eh, na parang kunyari ako yung ganyan. So ako nilalagay ko ngayon yung sarili ko sa posisyon ng magulang mo na pag bigla mawawala ako na matagal, tapos pag uwi ko, adults na yung mga anak ko. Hindi ko talaga sila ganun kakilala eh. Oo, merong video call, nag-uusap kami, pero hindi ko sila nakita na lumalaki. Na parang sa akin, it breaks my heart na ganun yung sitwasyon. Na parang medyo malungkot siya para sa akin. Yun lang. Parang ang pangit na ending pala na ending statement no. Medyo low. Hindi. Papalitan ko Sige. 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 May papalitan ko isa. So ito Kian, ito Pwede mo naman 'tong sagutin tsaka pwede mo. So di ikaw yung taga-sumbong ng mga mo, kapatid mo. Diba, ganyan. Paano yung pag nag-uuwi ka ng babae? Nagsusumbong pa sila sa ay wag na pala kasi baka makinig si Jay, wag na pala. Hindi. Hindi kasi ewan ko kung baka dahil kasi puro lalaki kami. Parang gets na namin eh. Pag kunyari ako, yung girlfriend ko uuwi, ganyan. Parang gets na nila, hi, hello po, ganun lang. Tapos, kung matutulog sa kwarto ni kuya, okay lang. Tapos yung pangalawa, ganun din. So parang, parang alam na namin na hanggang lang yan tulog lang yan yung parang hanggat hindi pa kasal, wala bang mga ganun. Ano siya sabi? Sige Marunong na yan. kuya! Oo, tutulog lang kami. Naalala ko kasi ganyan sa amin. Kasi maliit na yung bahay namin. Papasok ako sa bahay, may naliligo. May naliligo. So, okay. Tapos pag tingin ko, pag lalabas ng banyo, 2 tao. May 2 palang naligong. Tapos wala lang kami. Deadma lang kami. Tapos, walang nagsusumbong, pero it's more of nagchichismisan lang kami ng magulang ko na, si ganito pala, si Peter pala. Sama sa Parang ganun lang. Tapos nagtatawanan na lang kami. Medyo malalaki na yata kasi kami nun. So, yun lang. So, at medyo higher note na yung finish natin, no? Oo. Tsaka, ito, isisingit ko lang. Kasi, dahil nga sinabi ni Kian na pinapasyal niya yung mga magulang niya. Ako kasi yung tatay ko, galayan eh. Kaya, nung umuwi siya dito sa Pilipinas, pinasyal ko siya sa Skyway. Yung Skyway mula north hanggang south. Kasi nga, may gala din siya, tapos naghahanap din siya ng masarap na kape. Kaya punta kami sa south. Ikaw ba, Tristan? Meron ka bang alam na na bilihan ng masarap na kape? Oo, hindi mo na kailangan pumunta sa south, Ingo.
Kasi nasa Lazada yan, pwede mong orderin yan. Origins MNL. Nasa Sa kaibigan Lazada. natin, Coffee Celebrity, na meron ding podcast ng The Broden Podcast. Mag-comment kayo sa mga episode niyan. Tsaka ito sa mga, kasi ang dami nagtatanong sa akin, ba't lagi nyo ba pinopromote yung The Broden Podcast? I-segue ko na rin. Yan, Origins MNL, masarap yung kape niyan. Tapos The Broden Podcast. Ang tatanong sa akin, ba't laging pinopromote yung The Broden Podcast? Kasi itong The Broden Podcast, ito yung new age machong chismisan. Yun! Ito yung kunyari, konyo ka, as Sabi ko listener na ka ng nga, machong chismisan, or bata ka pa, tas medyo nice mo, parang medyo hindi ko na-relate yung mga, tag nito, yung mga, kasi nostalgia yun sa ating mga batang 90s Diba? Si Machong Chismisan. Maraming nostalgic. And don't get me wrong, maganda yung mga nostalgia episodes din talaga ng MC Pero kung gusto mong makipakinig nung mga pang Gen Z, mga Gen Alpha terms and all that stuff, na konyo, sila yung konyong Machong Chismisan. The Broden Podcast. Ano yan? Parang rin silang dati, yung si Makoy ang salt, si Ingo ang paminta ng mga chismisan natin. Yan yung niyan dati. Pero yun nga, Magaling. maganda naman yung dati. Pero yun nga, sa mga nagko-comment na ganyan, makita mo sa Reddit na balik natin si Ingo sa Machong Chismisan. Tuloy nyo lang yan. Magkasama din kayo. Wag naman kayo masyadong maging hard sa ng Machong Chismisan. Kasi kami nakikinig pa rin kami ng Machong Chismisan. And for the record, wala namang issue si Makoy tsaka si Ingo talaga. May mga kanya-kanya lang silang, meron lang issue si Ingo sa pagiging bastos. Ayaw lang niya na-unleash kasi siya masyado. Yun lang. Para clear lang yung air. Kasi ang dami ko nababasa sa Reddit baka nag-away, baka ganito. Hindi. Sila pa rin niya lagay yung salt and paminta. Paminta talaga si Ingo. Salt and paminta sa podcasting world. Oo, yun. Ituloy pa rin niya, makinig kayo niya, Chismisan ka. Actually, kausap ko nga si Makoy kahapon So, masaya siya para sa atin sa Tatayod din. So, yun. Tayo din naman, okay din naman tayo sa Machong Chismisan. Kaibigan din nating podcast yan. Yun. Sino pa ba? At saka syempre, speaking of Makoy pare, Kito Guy yan. Tamang payat na niya ngayon. Dahil yan sa Kitorific PH na available yan sa Grab. Tapos pwede kayong umorder dyan through Facebook message. Ayan. Sorry, bigla ako napabasa ng Reddit kasi biglang dumami mga comments dun sa Reddit thread. Galing. Ayun. So, ayun, salamat. Yun nga, katulad sinabi ni Tristan, salamat sa Kitorific. Tapos, kung nag-enjoy kayo sa mga episode namin, kahit yung mga past episodes, bilang pagsuporta naman, baka pwede nyo naman kaming i-share tsaka i-follow sa mga social media namin tsaka sa Spotify. At tsaka mag-comment kayo sa Reddit. Yung mga anonymous kayo. Comments, gusto namin yan. Magbigay ng feedback kung masyado ba akong kupal, kung si Ingo, masyado ba siyang paminta. I mean, pero maganda yan. Nagbabasa kami yan ng Reddit lagi. Nag-aantay nga. Sinesearch nga sa Reddit, Tatayod. Wala Kasi wala pang gumagawa. Mag-message sila kayo sa Reddit ng Machong Chismisan. Or Machong Chismisan na Reddit. Or gumawa kayo ng Reddit. Gawa ba tayo ng Tatayod Reddit thread? Sige, gawa. Kasi para yung mga ibang letter sender, hindi na dumiretso sa atin, doon nila ilagay, tapos basahin natin. Gagawa na rin kami niya Reddit thread for Tatayhood. Para wag kayong masyadong hard sa Machong Chismisan. Tangin niyo masyado kayong doon kami galing lahat. So, wala kaming issue dyan. Yun lang. Ayan. So, salamat mga papa. Salamat mga papa.